Isang dalaga sa Tondo ang tinangkang gahasain habang natutulog katabi ang isang kaibigan. Nagising ang biktima at nanlaban, kaya 5 beses siya pinagsaksak ng suspect. Pero himala siyang nabuhay at naituro niya kung sino ang salarin. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Ang grupo ng Manila Police District Chapa ang inatasan para pangunahan ng follow-up operation. Binibigyan niyo kami permiso. Ang target area, kalye ng Cunanan, sentro ng Tondo, Maynila. Ang huhulihin, ang 19 anyos na si Lloyd Eusebio. Natunto ng mga operatiba ng City Hall Detachment ang bahay ni Eusebio, pero tila nakatunog dahil wala na sa kanyang tinutuluyan. Teka, ano nyo na yung... Sige, Apo ko. Hindi mo ba nagawin dito? Hindi po dito nakatira yun eh. Pero hindi mo napunta ngayon dito? Hindi mo nakapunta dito. Inilunsad ang manat operation laban kay Eusebio. Makarang ituro ito ng isang dalaga na 22 anyos dahil sa tangka umanong panggagahasa. Sa parehan ng GMA News sa biktima, pinasok daw siya ng suspect sa loob ng tinutulugan niyang sinid dakong alas 3 Lunes na madaling araw. Naalimpungatan daw ang biktima kaya nakita niyang bukas na ang pintuan at nasa harapanan niya ang mukha ng suspect. Didinat ko yung mata ko. Tama-tama bukas siya ng lighter, tinapat niya sa mukha niya. Sabi ko, Lloyd, sabi ko gano'n. Tapos lalaban ako, bigla akong bumangon na gano'n. Bigla niya akong pinagkasaksak. Pumalagat ang laban ng biktima dahilan para mabiguro ang suspect na may sakatupar ng maitim na balak. Pero sa kasamaang palad, 5 beses siyang inundayan ang saksak ng suspect sa dibdib, braso at katawan. Magkakilala ang suspect at biktima pero hindi raw sila malapit sa isa't isa. Yung ginawa niya sa akin, grabe. Papatayin niya na ako, tapos mag-i-interest pa siya. Katabi raw ng biktima sa higa ng isang kaibigan nang mangyari ang insidente. Nagising din daw ito dahil sa pag-aakalang binabagungot ang kanyang kaibigan. Tatayo siyang testigo laban sa suspect, makaraang masaksiyan ng lahat. Yung nangyayari na po pala sa kanya noon. Kasi po nakatalikod po ako sa kanya noong time na yun eh. Opo. Yun po, yung pagharap ko po, sabihan ko ng cellphone ko. Saktong bukas ng lighter ng lalaki, kitang-kita ko rin po yung mukha. Kahit nakabukas na yung ilaw, pinagsasaksak pa siya nito. At ito biglang tumalilis o umalis dahil nga nakita niya marami ng tama. Siguro akala niya patay na itong biktima. Ligtas na sa tiyang nakapamakan ng biktima na milagrong nakaligtas at nakarecover kaagad sa kabila ng mga saksak na tinamo sa dibdib. Nanawagan ang ama ng biktima sa pamilya ng suspect na halos kalugar din nila. Hindi niya raw tinanggap ang alok na pinisyal na tulong ng mga ito. Mas makalaga raw sa kanyang maturuan ng leksyon ng suspect na si Eusebio. Sa akin, hindi ko kailangan yan eh. Ang kailangan ko lang, sumuko lang siya. Hindi ko kailangan yung tulong nila. Ang may tutulong lang nila, i-surrenderan nila sa akin yung anak nila. Sumuko na siya. Bukas naman ang tanggapan ko, ang opisina ko. Dali nila dito, suko nila na maayos, at harapin niya yung ginawa niyang krimen. Emil Sumangil, nakatutok. 24 oras.